Okay ka lang? Okay ka na? Ang ibig kong sabihin, magaling ka na? Oo. Mga ilang araw na rin akong nakalabas sa ospital. Salamat sa Diyos at pinagaling ka na. Sorry. Natutuwa lang naman ako dahil magaling ka na eh. Ako rin naman eh. Natutuwa ako dahil nakita kita. Yun nga lang, medyo kulot na yung buhok mo. Hindi kita nakilala agad. Ayaw nga pala. Ayaw mo nga pala sa kinky ang buhok. Hindi naman sa ganun. Nabigla lang talaga ako. Ito nga. Ito ba andito? Sino kasama mo? Si Alice. Asan siya? Ba't parang gusto mo na ako makita? Ay, ibig kong sabihin, ba't parang gusto mo na makita si Ate Alice? Gusto ko sana siyang puntahan sa ampunan eh. Bakit naman? Gusto ko lang sanang mag-sorry ng personal sa kanya. Pumunta ka dito. Bata, gumising ka. Bakit ka dito natutulog, ha? Gising! Bakit ako nandito? Nagbalik nga si Alice. Oh, kasan? Naging matagumpay ang ritual na ginawa ko. Nagbalik si Alice. Pero nasa katawan siya ni Gelay. Naku naman, madam. Nagpapaniwala kayo sa mga sinasabi ni Hilario. Totoo ang sinabi ni Hilario. Si Alice nga ang batang yan. Dahil hindi basta-basta malalaman ni Gelay na si Hilario ang tatay ni Alice. Madam naman, may malamang chinismis lang ni Sinag yun sa kanila. Eh, lagi naman kayo sinisiraan ng pamangkin niyo eh. Kaya nga tumakas yun si Alice eh. Ha? Ano? Ibig mo sabihin, nakatira na si Esmeralda sa bahay ampunan? Oo. Kaya hindi ko na pwedeng ibalik si Gelay doon. Siguradong mapapahamak lang siya sa kamay ng mangkukulam na yon. Talaga po? Mangkukulam po yung nanay ni Ate Alice? Paano yan? Di itatago natin ang itatago tong si Gelay mula sa alaga mo, ganun ba? Nakakainip naman na po magtago dito eh. Gelay, anak. Konting tiis. Para din naman sa kabutihan mo ito eh, ha? Hayaan mo. Babalik ako sa ampunan. At tsitsempohan kong itakas ang Ate Alice mo para magawa natin ng paraan na makabalik kayo sa mga sarili niyong katawan. O sige, Diyan na, teka, sandali. Sige, alika, mag-isa. Sige. Bakit ka naman magsasorry sa akin? Ay, kay Ate Alice pala. Naging unfair kasi ako sa kanya eh. Nasaktan ko yung feelings niya. Basta, marami ako nagawang mali sa kanya. Parang iba umiip ng hangin. Parang bumait ka. Mula kasi nang nagising ako from the coma, na-realize ko na binigyan ako ni God ng panibagong chance para mabuhay. And this time, kailangan ayusin ko yung sarili ko and itama lahat ng mali ko. Oh, tapos ka na ba? Hatid na kita. Tara na, sa ampunan. Nga pa rin bumalik doon. Bakit naman? Paano ba papaliwanag to? Kaya ito kasi yun. Oh. Ando na kasi yung nanay ni Ate Alice. Si Esmeralda. Siya rin namumuno doon. Eh, anong nangyari kila Miss Kasimsiman, pati Miss Dora eh? Kinulam niya sina Miss Kasimsiman. Para sumunod sa mga utos niya. May masama ka siyang binabalak laban kay Ate Alice. Imposible naman ata yung sinasabi mo, Gelay. Ba't naman pagbabala ka ng masama ni Miss Esmeralda si Alice? Eh, anak niya yun eh. Dito yung anak sa Ate Alice. Sa Ate Sinag mismo nagsabi sa akin. Mas kailangan ko palang makausap si Alice kung ganun. Pero wala na rin siya sa ampunan. Ano? Asan siya? Eto, nasa harap mo. Ha? Hindi ko alam.
Baka sinabi na siya na Ate Sinag na tumakas na. Kaya tinakas na rin niya yung Esmeraldang yun. Hoy! Chang, Walang hiya mo talaga, ha? Ha? Sinasagad mo talaga ang pasensya ko? Ha? Bakit mo ako pinangungunahan? Bakit sinabi mo kay Alice na tatay niya si Hilario, ha? Wala akong sinasabi kay Alice, Chang. Huwag mo nga ako lalokohin! Nung sinabi mo kay Gelay ang totoo, sinabi mo na rin kay Alice dahil nasa katawan ni Gelay si Alice! Ano? Huwag ka naman maangam pa, ha? Ba't nagmamaangam ka pa, ha? Imposibleng hindi sinabi sa'yo ng bata ang totoo. Hawak na niya ang tignon. Abot kamay ko na siya. Pero dahil sa pangingialam mo, natakasan na naman ako ng babaeng yon. Pakawalang yamong traidor ka. Ha? Napakawalang yamo talaga! Ano? Ha? Chang, anong gagawin mo sa akin?